ka't maiinis ka, na lagi pong sinasabi kulang sa pera, kulang sa pera. Kaya nga pati pera ng PhilHealth para sa kalusugan, kinuha pa rin nila. Para saan? Pampatayo daw ng tulay, pampatayo daw ng kalsada, pambili ho nila ng cat's eye, pambili nila ng roller. Diba? Pang nakaw nila. Talo pa po ninyo ang mataas pinag-aralan, pero magnanakaw sa gobyerno. Nga, aray ko. Kayo po ay gumagalaw ng patas dahil sila po, mga kapatid, hindi maitatanggi wala pong mababang trabaho, wala pong mababang posisyon. Amen. Okay? Ano man po ang ating trabaho, basta marangal mong ginagawa yan, hindi po yan pwedeng tumbasan ng kahit na ninuman na mataas ang pinag-aralan. Talo pa po ninyo ang mga matataas ang pinag-aralan, pero magnanakaw sa gobyerno. Nga, aray ko. Naulit ka pa rin talaga doon, ha? Naman, mas masarap yung ipapakain mo sa pamilya mo, pinaghirapan. Talo pa po ninyo, ha? Opo, yung mga nakakurbata? Kahit na po hindi kayo nakapagtapos na inyong pag-aaral, talo pa po ninyo ang mga nasa pedestal ng ating tinaguriang pong lipunan at pamahalaan. Kung kayo po ay gumagalaw ng patas. Dahil sila po, mga kapatid, hindi may tatanggi Pag-usapan natin ang tulay, sandali lang. Okay. Tulay, bakit ka bumigay? Ang tulay, bow. Narinig mo yung sinasabi ni Presidente? Oo, ang sinasabi niya, ngayon lang daw siya nakakita ng isang tulay nang walang cable. Sabi niya, this is the only suspension bridge I have seen without cable. Kasi nga suspension bridge yan. Oo, yun ang sinasabi. When you say suspension It is a design flaw. When you say suspension bridge, dalawang poste nasa gitna, alright? So mahaba-haba yung kanyang gap. So yung kasama sa pinaka nagbibigay ng pundasyon, kumbaga, strength, ay yung mga kable. Diba yung natataan? Anyway, yan ang sinasabi ni Presidente. Okay? Pauna niyang assessment yan. With all due respect, hindi pa yan yung official finding. Yes. Diba? Sabi niya po yun. Right? Ang tanong lang po dito is, pwede bang lumihis sa sinasabi ni Presidente ang sino mo mag-iimbestiga dito? Right? Sinasabi niya, may design flaw ang problem. It is a design flaw. Okay, ang sabi niya, di ba? Kasi nga, sa halip daw ng kable, steel bar ang ginamit. The design is wrong, sabi ng Pangulo. Okay. Well, anyway, siguro po, baka may nagsabi rin sa kanya nun. Baka po, but again, ang pinakamainam po dito, magkaroon ng malalimang investigasyon na naman, at ito po sana ay kung maaari lang hindi taga DPWH, no? Kumbaga third party na wala pong kumbaga conflict of interest. With all due respect, ha? Pero ginagalang natin sinasabi ng Presidente. Kasi when you say design flaw, so let's start from the beginning. Engineer, ha? Opo. Nagsimula yan sa design. Di ba? Okay. Yung design na iyan, mga kapatid, sino man po nag-design yan, hindi yan aaprubahan for construction kung walang approval ang Design Bureau sa DPWH. You know what I'm saying? Tama. Okay? Kasi po, yung ganyang kahabang tulay at kalaki ng pera, hindi yan as in may dinrawing ka, may kinompute ka, may dinesign ka, tayo nyo yan. Hindi ganun kasimple yan. Meron dyan sa DPWH ng mga structural engineers na yan ang trabaho to approve all of this design. Tama na naman. Di po ba? Sige. So, ang tanong natin dito, kung may design flaw, sino sa DPWH kaninong panahon inaprubahan yung design? Sino to? I mean, it's a valid question, right? Tama. Sino man nanagot doon? May punto ka. Alam ka diba? namang nagdisenyo yung contractor, yung mga, di ba, gumawa nito, na hindi aaprubahan ng DPWH. At meron ding statement na medyo may defense doon sa contractor ngayon pa lang, di ba? Sandali lang. Paano mo masasabi ngayon pa lang na pununtahan mo doon, tinuktok-tok mo, tinignan mo, tintok-tok mo, na standard yung ginamit na material, di ba? Hindi. Kasi kinakailangan mong kumuha ng mga sampling dyan, may scientific at technical pamamaraan to find out kung yung bang ginamit ng mga materials hango sa specification. Kasi pwedeng tama yung design, pero mali ang implementasyon. Pwede rin tama yung design, pero substandard ang ginamit ng material. Pwede rin, from the very beginning, flawed yung design, samahan pa ng substandard na mga ginamit ng mga materials. Bakit?
Alam nyo na. Plano Korea. Okay, sige. So mga kapatid, may binabanggit sila na matagal na pala itong inabandona ng kontratista. Yes. Alright, so babalikan natin po itong isyong ito. Alam nyo ho, Over a year. alam nyo ho, kahapon nga, kamensahe ko si Ninang Tinamonson Palma, sabihin ko na lang. Sabi ko, alam nyo Ninang, parang siguro kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito. At hinahayaan na lang natin itong ganitong ka-importante mga proyekto na nasasayang, higit sa lahat ang panahon. Dahil ang mga tao tahimik lang, parang wala na tayong protesta. Parang okay lang, parang nasanay ka na, di ba? Alam nyo, yung kontratang yan, Aaron, nagsimula yan sa 700 million. Ang cost niya, 700 million. At yung unang simula niyan, ang ganda ng lokasyon niyan. Oo, nagtalo-talo sila 6 years. Hindi natuloy yan, nilipat yan. Para napaboran ang mga business interest. Tumaas ang presyo. Ngayon 2.8 billion na ang sinasabing kontratang ito. Tapos hindi, wala pa. Alam yung pag-usapan natin to kasi nga kikilabutan ka di ba? Napaka-importanting proyekto, hinahayaan lang na ganyan. So, saan magdudugtong ang mga trend na ito na napaka-importante sa mga uring manggagawa? Pero tayo, tahimik lang. Parang nasanay ka na ba na nangyayari yan? Parang wala nang effect sa atin. May mga kumita na dyan sigurado Pero tayo, ano ho tayo? Di ba? Pamilya mo, apo mo, na dapat nakikinabang ng MRT-7. Hindi pa ho na. Hindi ito issue ng road right of way na napakatagal. Issue ito ng competence ng gobyerno to strictly enforce ang kontrata nitong mga pampublikong proyektong ito. Diba? At the end of the day, it's the government that is answerable. Opo. And in fairness naman to Sec Vince, panahon niya ito itatama. Diba? In fairness naman to this administration, may 3 taon sila para ayusin ito. Pero nasa mga nagdaang administrasyon, por Diyos por Santo, alas 6:34. Pero di ba maiinis ka na lagi pong sinasabi kulang sa pera. Kaya nga pati pera ng PhilHealth para sa kalusugan, kinuha pa rin nila. Para saan? Pampatayo daw ng tulay, pampatayo daw ng kalsada, pambili ho nila ng cat's eye, pambili nila ng roller. Diba? Pang nakaw nila. We say thank you kay Yusek Malcolm Garma. Opo, dahil nga po sa kanyang ibinigay pong panahon, no? Yung sinasabi po na kailangan daw po ng tulong sa pribadong sektor. Ako, naintindihan ko where he's coming from, no? Pero kung susuriin po natin ang pambansang budget, hindi kakayanin po ng gobyerno itong mga pangangailangan ito. Particularly po, yung mga technical na pangangailangan ng guro at mga estudyante. Babalikan po natin yan sa simple po din ng mga paliwanag na bawas-bawasan lang po ang nakaw nitong mga taong ito sa gobyerno. Ang binabanggit ito po dito, hindi mismo ang DepEd, kundi po napakarami na maaari po paggalingan po ng perang ito. At mismo po, nung nagdaan din, nakita niyo yung laptop na kanilang binili. Ilang bilyon na hindi napakinabangan. Itong kakulangan natin, halimbawa nga po, no, doon sa sinasabi ko po na bahagi mismo ng pag-aaral, kapal po ng libro Ito po yung nakababahala kasi nga pinag-uusapan natin dito, ay henerasyon na paparating. Kasi po sa ngayon, doon sa EDCOM, kung meron pong panic button na dapat pindutin mo na ngayon. Ngayon pa lang. Kasi po nakababahala ang report na bahagi na nalaman po ng EDCOM kung gaano kabigat ang problemang kinakaharap natin sa ngayon. Sa title pa lang, talagang kakabahan ka na. Speed, engaged, data, packed, gaming fuel, loaded! Take it to the max with Go Plus 99 with Go 5G with 18 gig total data and free vouchers. Mismo, mga kapatid. Dahil sinasabi nila kung ano ang mga sakit, no? Yes, the Second Congressional Commission on Education, yung Year 1 Report 2024, Miss Education, the failed system of Philippine education. Miss Education? Miss Education. The failed system of Philippine education. That's their Year 1 report. Ito pong binabanggit ni Manong Ted is EDCOM to na. Fixing the foundations, a matter of national survival. May systemic and educational problems sa Pilipinas. Kapatid, nakababahala na po Sa COMELEC. Diba? Oo, kasi nga po, ito na po yung susunod na mga manggagawa natin. Ito na po yung susunod na mga leader ng bayan natin.
na pagkakaitan po ng edukasyon itong mga batang ito sa napakaraming kadahilanan, pero may paraan to solve this, at yun ang laman ng EDCOM. Ang EDCOM po, congressional po ito na Education Committee sa Oversight Committee, pero dito po may mga taga-pribadong sektor na ito po ang kanila talagang expertise, no, sa academe. Mga educators po ito na nagtulong-tulong para gumawa ng report na ito. Doon po klarong-klaro na. Kaya pag pinag-usapan natin ang kakulangan sa pera, doon ka lagi magtataka Pero yung pera bang na nandidiyan, ginagamit ba sa tama? At may mga napaparusahan ba sa mga nagwawaldas nito, sa mga bumubulsa nito? Yun po masakit dito Yung pong, ito pong computerization na ito, itong mga laptop na ito, magandang halimbawa yung nagdaang administrasyon. Panahon po ito ni Briones, mga kapatid, kung saan po nalantad naman ang katotohanan doon na bumili sila ng pagkarami-raming laptop overpriced na hindi pa nagamit. Outdated pa. Saka naman nakakita ng laptop na halos 60,000 pesos ang isang piraso, pero hindi mo magamit ng teachers. At yung responsable dito ng mga tao, naandyan pa po, mga kapatid. Pag-alagala lang at ang yayabang pa. Yan ang mga nakakainis dito Tapos sasabihin natin, kulang sa pera, kulang sa budget. Ninahanakaw kasi pera Hindi ba? Yung pong school buildings, di matapos-tapos na school building yan. Di ba? Pinakamalaking budget po ang DepEd, of course, no? Pero ang pinakamalaki din kaya na ninanakaw saan?